Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Ngayong nalaman na ni Tanggol ang buong katotohanan mula mismo kay Olga na hindi siya tunay na anak. Ang kinalakihan niyang amang si Rigor ay manunumbalik sa kanya ang kalbaryong dinanas niya mula kay Rigor. Dahil simula pa lang ng bata siya ay labis na ang pagmamalupit nito sa kanya. Nasa critical man ang kanyang kalagayan ay mapapansing tumulo ang kanyang mga luha. Gustuhin niya mang itanong kay Marites kung totoo ang mga sinabi ni Olga ay hindi niya magawa dahil sa malubha, sugatan at nag-aagaw buhay ang ating bida. Wala siyang kaalam-alam na si Ramon ang kanyang tunay na ama. Labis naman ang pagtangis at pagkabigla ni Tess sa kanyang mga nagawa. Siya mismo kasi ang bumaril at nakapatay kay Olga. Narinig mismo ni Marites ang sinabi ni Olga kay Tanggol na hindi ito tunay na anak ni Rigor. Kaya naman magtataka siya kung bakit sinabi ito ni Olga. Gayong sa pagkakaalam niya, magkasama sina Ramon at Olga. Tataka rin siya dahil alam niyang kapatid ni Olga si Ramon. Ibig sabihin, si Olga rin umano ang posibleng nagtangka sa buhay ni Ramon. Di nagtagal ay ipinatawag si Marites ng doktor para sabihing maraming dugo ang nawala kay Tanggol. Kaya kinakailangan itong masalina ng dugo sa lalong madaling panahon. Wala na rin kaparehong dugo si Tanggol sa blood bank, hindi rin kapareho ng dugo ni Tanggol si Marites, maging ang mga kapatid nitong sina Santino at David. Isa lang ang posibleng makatulong kay Tanggol. At ito ay walang iba kundi ang kanyang tunay na ama na si Ramon. Agad niya ngang tinawagan si Ramon upang sabihin na nasa kritikal na kalagayan ang anak nilang si Tanggol. At dahil ito sa kapatid nitong si Olga, kaya nalagay sa panganib si Tanggol. Sasagot na sana si Ramon nang biglang dumating si David. Kaya sinabi na lang ni Ramon na tatawagan niya itong muli. Dito na nagsimulang magduda si Ramon kay David. Ibig sabihin, hindi niya anak ang kinakasama niya ngayon at nagpapanggap lang ito. Gumawa siya ng paraan upang hindi makahalata si David. Sinabi niya na katransaksyon nila sa negosyo ang tumawag at kailangan niya itong puntahan ng personal. Muli niyang tinawagan si Marites upang kumpirmahin kung talagang anak nila ang sinasabi nitong nasa kritikal. Ayon kay Ramon, nasa mansyon si Tanggol. Kaya dito naguluhan din si Marites. Malakas na ang kutob ni Ramon kaya dali-dali niyang pinuntahan si Marites at dito bumungad sa kanya ang walang malay at duguan na si Tanggol. Gulat na gulat siya nang makita si Tanggol at hindi umano siya nagkamali sa kanyang mga kutob. Agad niyang sinabi kay Marites na impostor ang Tanggol na nasa mansyon at kailangan niyang balikan ito. Di pa man siya nakakaalis ay nagkamalay at dumilat na ang mata ni Tanggol. Naiyak si Marites pati si Ramon at umaapaw ang emosyon sa mga tagpong yun. Humingi si Ramon ng tawad kay Tanggol, ngunit hindi pa makapagsalita si Tanggol at makikita sa mata nito ang sama ng loob dahil sa mga revelasyong kanyang nalaman tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Talagang kapanapanabig ang mga susunod na tagpo dito lang sa nangungunang serye ng Sambayanan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.